Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na naman tayo at patuloy na nag-aantabay sa mga kaganapan sa ating lipunan. Itong mga nakaraan lang, ikinulong na yung nag-iisang kumakanta. Kasi yung mga tumanggap ng pera mula sa flood control project na hindi naman talaga nagawa. Na si Bryce Hernandez. At ngayon, nagkatalo-talo sa Senado kahapon. Nagkatalo-talo sa Senado kung bakit inalis sa kustodiya nila si Bryce Hernandez. Inalis ito ng mga Soto, ng mga bagong minority leader dahil nangangamba sila na kung gapangin at kausapin sa loob ng Senado itong si Bryce para baguhin yung kanyang statement. Kaya ang ginawa, ikinulong. Ang problema, mas nauna pa siyang ikulong kaysa ron sa mga maglalaking magnanakaw. Malit na isda lang si Bryce Hernandez Tuta lang siya nila ng mga kontraktor. Tuta lang siya. Maliit lang siya. Pero siya yung pinag-interesan. Bakit siya yung pinag-interesan? Bakit hindi yung mga malalaking magnanakaw? Bakit hindi sila Henry? Bakit hindi sila Diskaya? Bakit hindi ipatawag itong si Tambaloslos, si Romualdez? Na siya yung pangunahing sinasabing kumamkam ng malaking pondo ng gobyerno, ng taong bayan. Ngayon, ang ginigit nila, ibalik si Bryce Hernandez sa Senado. Depende yun sa pag-uusapan nila. Pero sa atin, ang question natin dun, bakit siya lang? Napakarami magnanakaw, malalaking magnanakaw, yun dapat nilang kasuhan. Bakit yung isang maliit na tao lang? Yung kakayanin lang talaga nila. Ibig sabihin, may mga pinoprotektahan. Etong sabi nga ni Bargaza, ni Congressman Bargaza kay Soto, sila Diskaya lang ang kaya mo. Pero si Tambaloslos, takot ka. Takot ka kayong Romualdez. Bakit? Kaibigan yun mas maraming alam yun. Na kung sino-sino yung mga kasabot nila dyan sa katiwalayan. Bakit hindi yun ang ipatawag? Ngayon, kung gusto mong ipatawag si Bryce Hernandez sa Senado, pwede naman nilang gawin yun. Ang ginawa lang nila, inalis nila. Para lang, syempre, para hindi makusap. Ito ay isang forma ng pagtatakipan ng mga kongresista at ng Senado. Kasi sila-sila yan Sila-sila yung magkakasabot yan Ngayon, ang sinasabi ko ng mga nakaraang araw, ang gusto mangyari lang ni sino to? Marcoleta, gawing star witness itong mag-asawa. Hindi pa pwede yun. Dapat makasuhan sila. Total, kumakanta na rin naman lang sila. Damay-damay na yan. O di gawin na nila yung nararapat nilang gawin. Parang hindi naman sila magdusa ng sila lang. Ang sinasabi nga rito sa batas na ito, non-bailable ito. At life imprisonment ang hatol. Diyan sa kaso ng korupsyon. Dahil malaki ito hindi ito bababa sa 50 million lang Bilyon ang ninakaw sa taong bayan. Ang inagaw sa mamamayan. Ngayon, yung sinasabi ko noong mga nakaraang araw, huwag niyong antayin na magalit ang taong bayan dahil pag taong bayan na ang kumilos at humatol sa inyo at tag-imbestiga, wala na kayong magagawa. Kaya ngayon, sa September 13, sa Edge Shrine, gaganapin ang malaking pagtitipon bilang paghahanda sa mas malaking kilos protesta na ilulunsad sa September 21 sa Luneta. Ang pagtitipon-tipon ng mamamayan upang isigaw ang mga hinaing at kasuhan at ikulong ang mga nagkasala at nagnakaw sa kaban ng bayan, sa yaman ng mamamayan. September 21, yung sinasabi ko, huwag nyo nang antayin na magalit ang taong bayan dahil hindi nyo kakayanin. Ngayon, ang sinasabi naman ng chief ng polis, nakahanda sila para protektahan ang kontrolin ang galit ng mamamayan. Kanino ba talaga kayo naglilingkod?
Kanino ba? Sa taong bayan ba? Ang slogan nyo, to protect and to serve. Kanino? Sa mga politiko? Kala ko ba sa taong bayan kayo? Taong bayan na nagpapasweldo sa inyo. Nagbabayad ng mga buwisyang mga yan. Di ba? Kahit sino sa atin. Kahit ikaw, kahit wala kang trabaho. Pag bumibili ka sa tindahan, bumibili ka ng mga batayang pangangailangan mo sa araw-araw, nagbabayad ka ng buwis. Dahil lahat ng binibili mo, may kaakibat na tax. No? Kaya hindi ibig sabihin na porque hindi ka nagkatrabaho, ligtas ka. No? Ligtas ka sa problema. Hindi. Nagbabayad ka pa rin ng tax. Sakob ka pa rin. No? Ng pagnanakaw ng mga politiko. Ang pagpapahirap na ginagawa nila sa mamamayan. Lagi kang damay dyan. Ano? Kahit na anong trabaho mo. Tricycle driver, pedicab driver, vendors, nagbabayad yan ng tax. Kaya huwag nating isipin na hindi tayo kasama dito sa laban na to. Laban ito ng buong mamamayan. Hindi laban lamang ng iilan, laban sa nagahari-hariang mga politiko na nasa gobyerno. Hindi sila makakapagbabago ng lipunan natin. Hindi ang pamilya Marcos, hindi ang pamilya Duterte, hindi sila Vico Soto, hindi sila Leni Robredo. Sa mga kabataan, lalo sa mga kabataan ngayon na madaling mahimok at madaling masama sa mga bulong-bulungan, hindi sila ang makakapagpaunlad ng ating bayan. Hindi sila ang makakapagbabago ng ating lipunan, ng ating sistema. Kundi ang lakas ng kabataan, lakas ng buong bayan, lakas ng mamamayan. Ngayon, kung hindi man tayo makadalo sa September 21, makiisa tayo. No? Pwede tayo makiisa. Lalo na sa Pilipinas, napakalakas gumamit ng social media. Makiisa tayo sa laban na ito. Hindi lang ito laban ng iilan. Kundi laban ito ng buong sambayanang apektado ng pagnanakaw o pandarambong ng mga tiwaling politiko sa lipunan natin. Ngayon na ang panahon. Ito na yung sinasabi ko. Ngayon na ang panahon. Huwag na tayong magdalawang isip pa. Lumaban tayo. Tayo lang. Lakas lang ng mamamayan na magpapabago sa lipunan at magpapaunlad at magsusulong ng tunay na kapayapaan, tunay na kaginhawahan, kasaganahan sa lipunan, no? At tunay na kaayusan sa gobyerno. Mamamayan lang. Pag mamamayan na ang namuno sa gobyerno, yun ang naman talaga ang dapat. Ano? Tayo yung masunod, hindi sila. Ang nangyayari kasi, sila yung nasusunod. Pag pinataw nila yung batas, dapat sundin ng tao. Na hindi man lang nila kinukonsulta yung mga tao kung gusto nyo ba itong batas na ito. Dapat, kinukonsulta rin yung mamamayan. Di ba? Tayo nakakalam kung ano yung kalagayan natin eh. Kaya dapat tayo ang masunod dito, hindi yung mga politiko. No? Lakas ito ng mamamayan. Laban ito ng buong bayan. Hindi lang ng iilan. Kaya makiisa tayo sa September 21. Ang laban na ito ay walang bahid ng anumang kulay ng politika. Ano, lahat ng sektor pwedeng dumalo. No? Laban ito ng buong bayan. Walang kung ano-ano mang iba-ibang politika dyan. Basta nagkakaisa tayo laban sa korupsyon, laban sa pandarambong, at gusto natin ng maayos na lipunan, mawala ang mga magnanakaw, mabago ang sistema ng lipunan natin. Ayun ang ilalaban natin at isisigaw natin, no, sa September 21. Kung makakadalo kayo sa September 13, pwede kayong dumalo sa AC Shrine. Sa Luneta, 9 AM ng umaga ang pagtitipon sa September 21. Kaya laban Pilipinas, laban Pilipino, ipagtanggol ang karapatan natin. Huwag tayong matakot na isigaw ang ating mga hinaing. Tungkulin natin yan. No, pera ng bayan ang ninakaw nila. Kaya dapat lahat makasuhan, lahat ikulong, no, lahat ng magnanakaw na politiko sa gobyerno natin. Yun lamang po.